Yes, 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 yes! Good morning! Yan, meron naman tayong panibagong, alam nyo na. So, magbabahagi lang tayo sa mga usapin sa Maynila. Meron tayong napanood na video. Ito mula kay, kanino ba to? Hindi na natin makita no? So, tingnan natin kasi may lumalabas na parang kuro-kuro na parang nagpapasaring. Ito ay isang paglilinaw lang, no? Meron din tayo nakakalap na isang video na magpapatunay. Hindi naman tinatanggi, no? Hindi ito tinatanggi pagkos talagang siniwalat niya ito sa taong bayan. Kasi nung panahon niya, asagsagan ng pandemya, kailangan ito ng mga taong bayan. Talagang lahat ng tao noon ay kailangan ng ayuda ng isang lungsod. Kaya napakagaling, napakabibilib ka sa tao na ito dahil siya ang gumawa ng paraan para mabigyan ng suporta ang mga taga-Maynila. Bukod tanging taga-Maynila lang ang nakagawa nito. Kaya wag na wag kayo magtataka at wag na wag niyong hanapan ng pondo. No? Sinisilip kasi, parang may sumisilip So, simulan na natin Simulan natin para sabay-sabay tayo. Alright! Ito na! So far, ano sa palagay ninyo ang mga accomplishments na nagawa ninyo during your term? Naku, marami na, Ichi. Una-una po sa mga tinutukan ko po ay sinimulan ko pong bayaran yung napakalaking obligasyon ng ating lungsod sa dalawang bangko na hiniraman natin noong nakaraang administrasyon. Parang may mali. Kasama ka doon. Kasama po kayo doon sa nakaraang administrasyon. Bagkos, may press conference pa. Mamaya, mapapakita natin doon sa video na kasama. Hindi may tatanggi, no? Hindi may tatanggi. Sige, tuloy lang natin. We have a loan amounting to 17.8 billion sa dalawang bangko po at nasimulan na po natin ang pagbabayad ng atin pong loan magsimula po ng latter part ng 2022 magpahanggang ngayon at out of 17.8 billion ay nakapagbayad na po tayo ng 2.5 billion or to be exact 2,526,816 and 455 pesos. Yan na pong nababayaran natin sa atin pong mga obligasyon. Pangalawa po ay ibinaba po natin ang City Hall. So, yung pagkakautang na yun, panahon nila yun. Kasi parang may mali, no? Parang may patungkol nakarang administrasyon, pero magkasama sila noon no? So hindi na natin 'to papalakihin. Ito naman yung sagot. Papakita natin sa inyo, no? Ito yung sagot dito para maganda-ganda, no? Kasi there must be a reason. Yeah? Umutang ako. Kanino ako umutang? Sa korporasyon ng gobyerno. Ano po yung sabihin? Kanang bulsa, humiram sa kabilang bulsa. Parehong gobyerno. Anong dahilan? Umutang ako. In fact, dalawa yan Ito, gagana na. Meron tayo sa Land Bank, inaayos pa nila yung papel, pero mas mabilis yung GDP. Ito po ay yung nagpunta po ako. Magkasama pa sila. Ibig sabihin, panahon ng pandemic na magkasama sila, gumawa ng paraan itong si Yorme na marisolba yung panahon ng pandemic dahil talagang lahat ng tao nun hindi makalabas,
hindi alam saan kukuha ng pagkain. Yung mga mag-aaral noon talagang hindi nakakapasok. Talagang alam niyo naman, naranasan naman natin lahat yan, di ba? So, ginawa niya ng paraan, umutang siya para bigyan ng tablet yung mga bata, yung teacher bigyan ng laptop. Kasi para maging online class na eh. Di ba? Para magkaroon ng online class, yung pag-aaral ng mga bata ay hindi ma-stop, no? Hindi masayang yung isang buong term ng taon. Andun pa rin yung, 'di ba? Meron pa rin natututunan yung mga bata. So tuloy natin. Nakakatuwa lang talaga. Isang araw sa DBP, naaprubahan na po yung ating 5 billion. Yes. Inutang ko po inutang ko. 5 billion pesos. Ayan. Okay, si President Herbosa saka si Chairman Romulo at top executive ng DBP. Ayan sila lahat, mga board of directors. Ang ganda ho ng seremonya yan. Ayan ngayon, Mayor, ba't ka naman nangutang? Yun ang tanong. Di ba? Kulang ipangutang ko kayo. Yun, the best ang sagot. Bakit hindi? O dahil yung pangarap kong ospital ng Maynila para sa inyo. Yung Manila Zoo. Ngayon, inaprobahan na ng City Council kagabi. Alam nyo ba, inabot sila ng anong oras kayo tapos? Alas 4? Ng session? Yung appropriation. Sa In-City Vertical Housing Program. Yep. Hospital ng Maynila, Manila Zoo. At yun, mga health centers, and so on and so forth. In fact, inabot po siya na halos na 5.6. Actually, 7 na. 7 nung una. Inislas ko muna yung isa. Dahil saka na yun. Dahil yun naman, palamuti. Ayan kita. Palamuti. Inuna natin yung... di ba? Dito pa lang, mga kasama, nakikita nyo na yung transparency. Di ba? Meron siyang hinahayag sa taong bayan. Press conference ito, hinayag noon kung bakit nagkautang. Bakit nangutang. Di ba? Hindi lang naman yan ang proyekto na napagawa ni Yorme. Hindi lang Manila Zoo, Hospital ng Maynila, condominium, marami pang iba. Di ba? Kung iisa-isahin mo yung pagsasaayos ng barangay, yung mga kasama na rin dun, yung mga estero, kasama rin isa sa proyekto na yun. Di ba? Napakagaling. Kaya, yung mga bumabatikos na nagkaroon daw ng utang, alam nyo naman sa sarili nyo na yan po ang taong bayan na makikinabang. So, tuloy tayo. Basic health facility. Ayan. Bakit? Kala ko ba 5 billion lang yung inutang mo? Bakit 5.6? Alam nyo bakit? Alam nyo magkano natipid natin? Yung hindi tipid, yung nakolekta natin, yung efficiency, 600 million. Wow! In 5 months. Ibig sabihin, meron talaga tayo regular na kukuha. Pero pa talaga tayo dapat makuha na hindi nakuha ng mga... Kung sino man. Anong dahilan nila, ewan ko sa kanila. Pero... wala rin binanggit si Yorme na past administration. Kung sino man. Yan ang kagandahan kay Yorme. Matagal na itong video na ito, Matagal na itong video na ito. At top executive ng DBP. Ayan sila lahat. Kaya talagang di ba? Wala siyang pinupoint, wala siyang tinitira patalikod. Ang sa kanya, sinasabi niya lang kung ano yung mga dapat sabihin sa tao, itulong sa taong bayan, kung ano yung kanyang may tutulong sa pamamagitan, di ba, ng serbisyong totoo. Di ba? Tuloy tayo. Mga board of directors. Ang ganda ho ng seremonya yan. Ayan ngayon, Mayor, ba't ka naman nangutang? Yun ang, di ba? Kulang ipangutang ko kayo. Bakit hindi? Dahil yung pangarap kong ospital ng Maynila para sa inyo. Yung Manila Zoo. Ngayon, inaprobahan na
ng City Council kagabi. Alam nyo ba, inabot sila ng... anong oras kayo tapos? Alas 4? Ang session? Oo. Yung appropriation. Sa In-City Vertical Housing Program. Yep. Hospital ng Maynila. Manila Zoo. Lahat yan. Di ba? Kaya wag na po kayong magtaka kung bakit nagkaroon ng ganoon. Tulong po 'yan. Pinaganda ang Maynila, 'di ba? Buti nga mayroong project na naiiwan eh. May project na naaayos eh. Yung iba wala. 'Di ba? Ang nangyayari doon sa iba, gagawa ng ghost project tapos ipapa-aprubahan. Pagkatapos ng termino, wala na. Ganun na ang nangyayari. Gago! 'Di ba? Kawawa ang mga taong bayan. Itong nangyayari na ito, bihirang-bihira. Meron pa tayong kilalang magandang city. Hindi naman Manila lang. Meron din. Babanggitin ko na yung medyo maganda-ganda. Marikina, maganda. Talagang maganda yan. At ang Pasig. 'Di ba? Malalaking malalaking city. Pero maganda talaga. Ibig sabihin, yung mga namumuno ginagampanan yung kanilang sinumpaan. Pagsasaayos, pagpapaganda, 'di ba? Talagang mabibilib ka. Kaya sa mga bumabatikos, sorry na lang kayo. Ngayon kung umabot ka sa video na ito, sa susunod, bukas ulit, mamaya mag-a-upload ulit tayo para naman mapakita natin sa inyo. Basta alam niyo na kung saan napunta yung pondo. Kaya wag kayong gagawa ng issue, no? Dahil hindi naman kayo sinisiraan ni Yorme. Wala siyang binabanggit na pangalan, wala siyang sinasabi na past administration. Ang sabi niya dito sa video, 'di ba? Lumang video na 'to Ang sinasabi niya lang pag meron siyang gustong ihayag sa tao, kung sino man yun. Ibig sabihin, wala siyang pinapatamaan. Marami yung mga dumaan, di ba? Marami bukod sa kanya. May mga dumaan pang mga mayor, vice mayor, di ba? Alam naman siguro nila kung sino sila. Pero hindi nagbabanggit si Yorme ng pangalan. Hindi siya tumitira. Kaya doon sa mga kalaban ni Yorme, Isko, huwag kayong maninira dahil hindi kayo sinisiraan ni Yorme. No? Huwag kayong gagawa ng issue kasi yung tao may mga dokumentado yan. Dokumentado lahat yan. Lahat ng ito pa para medyo tumagal tayo. Pag may mga baha, sunog, lamay, tignan nyo. 'Di ba? Si Yorme nasa baha. Hanggang bewang, hanggang dibdib ang baha, sumusuong yan. May nakita ba kayong mayor na ganon? Meron nga ako nakita nakasakay pa sa truck. Nakasakay sa truck habang may baha. 'Di ba? Ibig sabihin, hindi yung tao. Hindi siya mali pala yung term ko, hindi siya makatao. 'Di ba? Takot siya. Gusto lang na makita siya ng taong bayan, ng mga taga Maynila na andun siya. Pero hindi yung puso niya, hindi niya binigay ng 100% para doon. 'Di ba? Ito pa yung may mga lamay sa Maynila. Si Yorme kahit anong oras abutin ng lamay. Ito pa meron pang issue. Nakita raw sa video, si Yorme daw nagsusugal. Hindi niya alam, lamay yung pinuntahan ni Yorme, talagang nagsisimpatya sa tao. Andun yung presence niya para makiramay. Ito namang isang nagpalabas ng video, pinapalabas daw na nagsusugal si Yorme. Sabi ko sa sarili ko talagang galing talaga ng no? Dito naman, wala tayong sisiraan, no? Wala tayong sisiraan dito. Basta, alam niyo na, taga Manila. Isko, Congressman Dionisio, at yung mga kaalyado ni Yorme, alam niyo na. Tara, sayawan na! Uy! Yan hit, subscribe, hit mo yung notification bell
para lagi kang update sa ating mga video. At siyempre, share nyo, no? Salamat pala doon sa mga migrant workers natin, OFW, na nanood ng video natin. Talaga nagko-comment sila. Kaya ganun din, no? Like. Tadtarin nyo ng like. Tapos, comment para malaman natin kung saan napunta yung video natin. Diba? Meron na sa Amerika, meron sa England, meron sa Spain, sa Pilipinas, Tugigaraw, Bicol. Yan, matutuwa si Kuya Gus yan. So, maraming salamat po at mabuhay kayong lahat. God bless.